Ngayon, si Sejun ay tunay nang nag-aalala. Nagtaka siya kung handa na ba ang lahat, dahil kailangan na nilang lumabas at hanapin si Theo at alamin kung saan na ito napunta. Si Baby Bear at ang Warrior Rabbit ay nakahanda na, kasama ang iba pa. Ang prinsesa naman ay lito, nagtataka kung nasaan na kaya ang Golden Cat na nagpunta ng mag-isa sa gitna ng gabi. Kahit si Iona ay nag-aalala, dahil alam niyang ang lugar sa labas ay tiyak na dinudumog pa rin ng mga balang. Iyon mismo ang dahilan kung bakit alam ni Sejun na kailangan niyang mahanap agad ang pusa, dahil kung hindi ay madaling mauwi sa masama ang lahat. Samantala, ang Black Rabbit ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki. Sinasabi sa prinsesa na anuman ang mangyari, nanunumpa siya na paprotektahan niya ito anuman ang maging kapalit. Namula ng bahagya ang prinsesa at sumagot na naniniwala siya rito, at tinawag siyang Sir Knight. Pagkarinig nito, ang Black Rabbit mismo ay naging pulang-pula, natataranta dahil sa kanyang mga sinabi. Sinabihan ni Sejun ang lahat na maghanda na, habang sa wakas ay inabot na niya ang dimensional door. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang lahat ay nagmadaling lumabas gamit ang lahat ng kanilang magic power at lakas ng katawan, sumisigaw ng napakalakas ng Avengers, Assemble! At hinahamon ang mga peste na lumaban na. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa labas, napatigil silang lahat. Walang kahit ano. Ang paligid ay payapang-payapa at walang kahit anong makita. Tanging ang dimensional gate lang ang nakatayo sa likuran nila, at walang kaaway na matano. Mabilis na na-realize ni Sejun na ang lugar na nalinis na nila dati ay ligtas pa rin. Biglang gumalaw ang mga tenga ng Black Rabbit. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabihan ang lahat na maghintay. Nakatutok ng mabuti sa tunog, naramdaman niya na may isang dambuhalang bagay na papalapit sa kanilang posisyon. Agad na naging alerto si Sejun, nag-iisip kung ano kaya ito. Naghinala ang prinsesa na baka ito ay isang bagong breed ng balang, pero umiling si Iona at sinabing hindi ito posible. Gayunpaman, hinigpitan ni Sejun ang hawak sa kanyang palakol at sinabihan ang lahat na maghanda sa anumang darating. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat niya ng husto. Isang higanteng polaka ang biglang tumalon diretso sa ibabaw ng kanilang mga ulo, na nagdulot ng isang dambuhalang anino sa ibabaw ni Sejun at ng iba pa. Ang lahat ay sumigaw sa gulat nang ang malaking nilalang ay bumagsak ng mabigat sa swamp, ang impact nito ay nagpalsik ng maputik na tubig kahit saan at binasa ang lahat ng nasa malapit. Nang hamupa ang tubig, napansin nila ang isang maliit na silhouette na nakakapit ng mahigpit sa polaka. Si Theo pala iyon, bahagyang nakasabit. Tumingin si Theo sa kanyang mga kasama nang may mapang asor ng ngiti at tinukso sila. Tinatanong kung lahat ba sila ay naghihintay sa dakilang Golden Cat na si Theo. Nakatitig si Iona nang hindi makapaniwala, lito sa kanyang nakikita. Mabilis na tinanong ni Sejun si Theo kung maayos lang ba ito. Buong pagmamalaking sumagot si Theo na maayos lang siya, at casual na idinagdag na nakagawa pa siya ng bagong subordinate na nagngangalang Jaren. Napakurap si Sejun. Sino si Jaren? Ipinaliwanag ni Theo na salamat kay Jaren, naubos nila ang napakaraming purple locusts. Sa sandaling iyon, napansin ng higanteng Jewel Frog King ang marka sa kamay ni Sejun, ang hindi mapagkakailang crest ng Black Dragon. Walang pag-aalinlangan, si Lord Jaren, kasama ang maraming Jewel Frogs, ay agad na yumukod sa harap ni Sejun. Ipinaliwanag nila na nalampasan nila ang mga balang salamat sa putaheng iniluto ni Sejun, at malaking tulong ito sa kanila. Nagtaka si Sejun kung ang mga palakang ito ba ay iba sa mga nasa 75th floor. Ipinaliwanag ni Iona na ang mga ito ay mga Jewel Frogs, at sila ang mismong mga target na hinahanap ng kanilang team at dapat protektahan ni Sejun para sa mission na ito. Si Lord Jaren ay walang iba kundi ang hari ng mga Jewel Frogs, at sa sandaling iyon, si Theo ay nakaupo ng napaka-cute sa kanyang palad. Halos hindi makapaniwala si Iona na nagawang paamuhin ng Golden Cat ang ganoon kapangyarihang nilalang ng mag-isa. Nakatitig siya kay Theo nang may paghanga, iniisip kung sino ba talaga ito para magkaroon ng ganoong impluensya. Si Theo naman ay walang pakialam doon. Sa halip, agad siyang humarap kay Sejun at nagtanong kung naging good job ba ang ginawa niya. Si Sejun, bagamat kabado pa rin, ay sobrang curious din kung paano ito nagawa ni Theo. Gayunpaman, wala pang balak magpaliwanag si Theo sa ngayon. Una sa lahat ay ang mga treats at ang mga churros ang gusto niya.
Dahil sa galing ng ginawa niya, deserve niya kahit man lang iyon. Kumapit ng mahigpit si Theo sa mga binti ni Sejun at hinimok itong bumalik na sa loob. Binuksan muli ni Sejun ang dimensional door at sinabi sa lahat na mag-uusap sila sa loob. Nakangiti na si Theo, iniisip ang mga treats na matatanggap niya. Ngunit habang tumatalikod si Sejun, napansin niyang nag-aalinlangan si Lord Jaren, malinaw na nag-iisip kung paano siya kakasya sa pasukan. Mapagkumbabang ipinaliwanag ni Sejun na bagamat gusto niyang imbitahan ito sa loob, ang pasukan ay sadyang napakaliit. Pinatunayan ni Lord Jaren na isa siyang matalinong hari, mahinahon siyang sumagot na huwag iyong alalahanin ni Sejun. Bigla, ang makulay na hiyas sa ulo ni Lord Jaren ay nagsimulang magningning ng napakalakas. Ang liwanag ay sobrang tindi kaya kinailangang pumikit ng lahat para protektahan ang kanilang mga mata. Habang tumitindi ang liwanag, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Dahan-dahan ngunit siguradong lumiit ang dambuhalang katawan ni Lord Jaren. Nang mawala na ang liwanag, ang dating higanteng Jewel Frog King ay naging isang cute at mabilog na poloka, na mas maliit pa sa ibang mga Jewel Frogs. Namangha si Sejun at itinanong kung katulad ba si Lord Jaren ni Baby Bear, na kayang magpalaki at magpaliit ng sarili. Pagkarinig nito, mahinang tumawa ang hari at sinabi kay Sejun na hindi ito espesyal. Agad na sumugod si Iona para suriin ang nagbagong anyong poloka, dahil sa umaapaw niyang kuryosidad. Habang masayang sinasabi ni Sejun sa lahat na dapat silang kumain ng magkakasama. Ang eksena ay bumalik muli sa loob ng komportableng dimensional space. Pinagagalitan ni Iona si Theo, na parang isang nag-aalalang girlfriend, tinatanong ang pusa kung alam ba nito kung gaano nag-alala ang hamster nang mawala ito sa gitna ng gabi. Gayunpaman, relax lang si Theo dahil alam niyang wala namang masamang nangyari. Alam din niya na mas mabuting huwag nang banggitin na kinidnap siya at muntik nang mamatay, dahil lalo lang lulubha ang sitwasyon para sa kanya. Habang ang eksena ay nakatuon kay Sejun, makikita natin na ang buong lutuan ay tapos na at kasalukuyan ng ina-upgrade muli para makapagluto siya ng mas maraming pagkain sa loob nito. Si Theo at ang iba pa ay nagtipon sa paligid, naglalaway ng hindi mapigilan nang makita ang isang masarap na stew. Ito ay tinatawag na Purple Chef's Potato Stew. Gawa ito sa manipis na hiwa ng purple locust meat, hinaluan ng detoxifying green onions at strength potatoes, na pinakuluan ng matagal para ang mga sangkap ay magsama-sama ng maayos. Sa pagkain nito, ang strength ay tataas ng 10.5 sa loob ng 30 minuto, mabubusog ang user sa loob ng 4 na oras, at magkakaroon ng low-level poison resistance. Ang lahat ay sabik na pumila habang ang pagkain ay niluluto sa loob ng isang malaking palayok na luwad. Sinabihan ni Sejun ang lahat na pumila at kumuha ng kanilang portion para mabusog sila. Nang kumain ang Black Warrior Rabbit, naramdaman niya ang ganap na kasiyahan sa katawan at kaluluwa. Tahimik na kumain si Iona habang ang mga Jewel Frogs ay sarap din sa pagkain, namangha sa sarap nito, lalo na ang mga green onions at ang karne ng balang. Naisip ng isa sa mga Jewel Frogs na isa itong himala. Karaniwan, ang pagdikit lang sa balat ng red locust ay nakakatunaw na ng balat ng poloka dahil sa lason, pero salamat sa mga green onions, ang detoxification effect ay kamangha-mangha. Samantala, ang cute na Jewel Frog King ay sobrang nasiyahan, sinasabing ito nga ang inaasahan mula sa Black Dragon. Dahil sa pagkain ito, sa wakas ay makakalaban na sila sa mga balang ng maayos. Hinikayat ni Sejun ang lahat na kumain ng mabuti at bawiin ang kanilang lakas para matapos na nila ang pag-ubos sa mga purple locusts. Gayunpaman, para sa mga Jewel Frogs, ang nararamdaman nila ay mapait na matamis. Kailangan nilang ubusin ang mga peste. Pero alam nila na kapag nagawa na nila iyon, hindi na nila muling matitikman ang napakasarap na putaheng ito. Ngumiti si Sejun at sinabi sa lahat na mayroon siyang isang bagay na hindi pa naisisiwalat sa kanila. Sinenyasan niya ang lahat na sumunod sa kanya, sabay sabing may nais siyang ipakita. Habang sumusunod ang lahat kay Sejun, huminto siya sa harap ng isang pintuang gawa sa kahoy. Maging si Theo ay naging curious, nagtataka siya kung ano ang pintuang iyon dahil noong huli niya itong nakita, masyado siyang abala sa pagkain para mapansin ito. Ipinaliwanag ni Sejun na nakiusap siya kay Iona na gumawa ng isang espesyal na espasyo. Nang buksan ang pinto, natigilan ang lahat.
Sa loob ay isang dambuhalang freezer na punong-puno ng napakaraming mga frozen purple locusts. Orihinal na pinalamig ni Iona ang mga ito bilang mga research samples para sa Wizards Association. Ayon sa kanya, ayos lang na gamitin ni Sejan ang ilan sa mga ito bilang sangkap sa pagluluto. Hindi na kayanan ni Baby Bear ang lamig at agad na nagsimulang bumahing ng walang hinto. Nagtaka naman ang mga Jewel Frogs kung ang pagpapalamig ba sa mga balang ay magpapasarap sa lasa ng mga ito. Habang patuloy na bumababa ang temperatura, ang Jewel Frog King ay nagsimulang antukin sa bawat segundong lumilipas, habang si Theo naman ay nagsimula ng manginig sa lamig. Napagtanto ni Sejan na hindi pamilyar ang mga monsters sa konsepto ng cold storage. Ipinaliwanag niya na ang pagpapanatiling malamig sa mga bagay ay pumipigil sa pagkabulok ng mga ito, kaya naman maaari itong iimbak at kainin sa loob ng mahabang panahon. Salamat kay Iona, mayroon na silang dambuhalang freezer kung saan maaari nilang ipreserba ang mga sangkap. Namula si Iona sa papuri at ipinaliwanag na ang paglalagay ng isang semi-permanent freezing magic circle sa ganoon kalawak na espasyo ay isang napakataas na antas ng mahika. Pero nagawa niya pa rin ito. Nagulat ang lahat sa kung gaano talaga kalakas ang kakayahan ni Iona. Nagsimulang umakyat si Baby Bear sa mga higanting bloke ng yelo habang nagtatanong naman ang prinsesa kung dapat din ba nilang i-freeze ang mga detoxifying green onions para hindi masayang. Sinabi ng Jewel Frogs baka masira ito. Sinabi ni Sejan na ayos lang ang mga green onions dahil maaari naman siyang mag-farming o magtanim pa ng higit pa rito. Hindi naintindihan ng mga Jewel Frogs ang konsepto ng farming at nagtanong kung ano ito. Nagsimulang magpaliwanag si Sejan, pero sa kalagitnaan nito, na-realize niya na ang lahat ay nagsisimula na ring bumahing at umubo dahil sa sobrang lamig. Noong mga sandaling iyon, ang Jewel Frog King ay nakatulog na at pumasok na sa estado ng hibernation. Samantala, si Iona at ang Green Jewel Frog ay mukhang ayos lang at hindi tinatabla ng lamig. Sa sandaling iyon, nakaisip si Sejan ng isang napakagandang ideya. Nagbago ang eksena sa Administrator Tower, kung saan makikita si Eileen na mabilis na nagbabasa ng maraming libro ng sabay-sabay. Matindi ang kanyang konsentrasyon, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin hanggang sa makabalik si Sejan. Alam niyang kailangan niyang ibigay rito ang tamang autoridad bilang isang mid-level manager upang hindi na ito mahirapan pang muli. Patuloy siyang nagbasa ng libro pagkatapos ng isa pang libro hanggang sa biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Mayroon siyang nahanap. Ang libro mismo ay mahiwaga, at ang mga titik nito ay nagniningning ng maliwanag. Niyakap ng mahigpit ni Eileen ang asul na libro, nakakaramdam ng matinding ginhawa. Alam niyang ito na iyon, nahanap na niya ang solusyon. Kampante na babalik si Sejan ng ligtas sa 99th floor, hinawakan niya ang libro ng malapit sa kanya, panatag na ang loob na magiging maayos din ang lahat.